Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, may hadis ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kalugdanawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa hadis ni Abu Hurairah, annal fuqara al-muhajirina ataw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi sa hadis ng Rasulullah, katotohanan sabi niya, ang mga fuqara, ang mga mahihirap na muhajirin ay dumating sila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqalu, at kanilang sinabi sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlud duthuri bidarajatil ula wan na'imil muqim. Sabi ng mga mahihirap na ito, mga fuqara, na kabilang sila sa mga muhajirin, sabi nila, ya Rasulullah, tunay na nakuha ng mga mayayaman ang pinakamataas na antas at walang hangganang kasiyahan. Ibig sabihin, pumunta itong mga mahihirap na ito upang ireklamo nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, katotohanan na ang mga mayayaman ay nasa kanila ng pinakamataas na antas. Bakit sabi ng Rasulullah? Sabi ng mga mahihirap na ito, sapagkat ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Kung bakit silang nasa kanilang pinakamataas na antas, ya Rasulullah, yung mga mayayaman na yun sapagkat sila ay nagsasala katulad ng pagsasala namin. Sila yung mga mayayaman na bukod sa kanilang pagiging mayaman, ay hindi nila nakakalimutan ang pagdarasal nila, pagsamba nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasumuna kama nasum. At sila rin, ya Rasulullah, ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng aming pag-aayuno. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. At sila'y nagbibigay ng kawang gawa, ya Rasulullah, nagbibigay ng sadaka, nagbibigay ng kawang gawa na kung saan kami ay hindi nakapagbibigay ng kawang gawa. Subhanallah. Yun, nakikita natin yung pagitan o pagkakaiba ng isang mananampalatayang may kakayahan, mayaman, at isang mananampalatayang wala sa kanya ang yaman na pinagkalob sa kanya ng Allah. Ya Rasulullah, yung mga mayayaman na yan, ya Rasulullah, kung bakit pinakamataas ang kanilang antas, sila'y nagbibigay ng sadaka, ya Rasulullah, na yun ay hindi namin nagagawa. Wa yu'tiquna wala nu'tiq, at sila'y nakakapagpalaya ng alipin na hindi namin nagagawa. Sapagkat nung panahon na yun, mga kapatid, kasama sa mga kabutihan o sadaka na ginagawa ng may kakayahan noong unang panahon ay kapag may mga taong bihag, may mga alipin, ay pinapalaya nila yun sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan. Nagagawa ng mga mananampalataya na mayaman yung mga bagay na yun na hindi nagagawa ng mga mananampalataya na mahirap. Yan ang dahilan kung bakit dumating ang mga mahihirap na ito na muhajirin sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ireklamo nila yung mga mayayaman na nasa kanilang pinakamataas na antas at nasa kanila ang walang hangganang kasiyahan. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Gusto ni Baika, sabi ng Rasulullah, naturuan ko kayo ng isang bagay na maaabutan niyo ang mga taong nauunahan kayo. Yun ang tinutukoy niya yung mga mayayaman. Gusto niyong malaman? Yung isang bagay na kapag ginawa niyo ito ay maaabutan yung mga tao na nalalamangan kayo. Watasbiquna bihi man ba'dakum. At maiiwanan ninyo, sabi niya, ang mga taong susunod pa sa inyo. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. At walang isa sa kanila na maging pinakamainam sa inyo kaysa sa inyo, maliban na lang sa mga tao na gagayahin din kayo at gagawin din ang bagay na ito. Ang sabi ng mga mahihirap na ito na muhajirin, qalu na'am ya Rasulullah. Ituro mo sa amin, ya Rasulullah. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna dubura kulli salatin 33 marratan. Sabi ng Rasulullah, ang gagawin niyo, sabi ng Rasulullah, ay luwalhatiin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, dakilain niyo si Allah subhanahu wa ta'ala, purihin niyo si Allah subhanahu wa ta'ala ng 33 beses sa bawat pagtatapos ng inyong pagdarasal.
Masya Allah. Ito yung tinatawag natin na tasbih. Pagtatasbih. Subhanallah, ang pagluwalhati sa Allah. Alhamdulillah, ang papuri sa Allah. Allahu Akbar. Si Allah ay pinakadakila. Ang Allah ang pinakadakila sa lahat. Yan ang utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala kang gagastusin. Dahil sa kayo ay mga mahihirap, hindi niyo mapapantayan yung mga mayayaman. Ang gagawin niyo, sabi ng Rasulullah, magtatasbih kayo sa bawat pagtatapos ng inyong pagdarasal. Mga obligadong pagsasala. Luwalhatiin si Allah, pasalamatan, purihin si Allah at dakilain si Allah subhanahu wa ta'ala ng 33 beses sa bawat sala at sa ganung paraan ay makakahabol yung mga tao na walang kakayahan pagdating sa kayamanan. At muling bumalik itong mga mahihirap na muhajirin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at kanilang sinabi sa Rasulullah, ang sabi niya, "Ya Rasulullah, narinig ng mga mayayaman ng mga kapatid namin ang aming ginagawa, ang pagtatasbih pagkatapos ng pagsasala, kaya't ginawa rin nila ito, ya Rasulullah." Gumaya yung mga tao na mayayaman na sa tuwing pagkatapos ng kanilang pagdarasal ay sila ay nagtatasbih. Ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Yan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkakaloob niya sa sino man ang kanyang nanaisin. Anong punto dito sa hadis na ito, mga kapatid? Unang-una, hindi hadlang sa isang tao na walang sapat na kakayahan o walang kayamanan dito sa mundo upang makamit niya ang pagiging mataas ng kanyang antas dito sa mundo. Sapagkat binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon na maaabutan natin yung mga tao na mayayaman pagdating sa gantimpala ng kanilang mga gawaing paggawa ng kawanggawa o pagbibigyan ng kawanggawa. Hindi dahilan sa isang tao na dahil sa wala kang kakayahan ay hindi mo mapapantayan yung gantimpala ng mga tao na mahilig sila gumawa ng kawanggawa o yung mga mayayaman. Dahil sa pamamagitan ng pagtatasbih, pagkatapos mo magsasala, ay maaabutan mo sila sa pamamagitan ng gantimpala na binanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isa ito sa pinakamainam na gagawin ng isang tao, lalong-lalo na nandito tayo sa unang ikasampung araw sa buwan ng Dzulhijjah na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magparami ng ating pagtatakbir, pagsasabi ng la ilaha illallah o di kaya anumang klase ng zikr natin, pag-aalaala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga araw na dapat nating higitan, dapat natin husayan sapagkat ito yung mga araw na pinakamainam sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa gantimpala ng ating mga gawain sa Kanya. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isa sa gantimpala ng tao na nagtatasbih, sabi ng Rasulullah, kung sino man ang magluwalhati sa Allah, ibig sabihin sabbahallah sa pamamagitan ng pagsasabi ng subhanallah. Sino man ang magluwalhati sa Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing pagkatapos niya magsala ng 33 beses at kanyang pupurihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasabi ng alhamdulillah ng 33 beses at kanyang dadakilain si Allah subhanahu wa ta'ala ng 33 beses, 33 times, Allahu Akbar, at kanyang kukumpletuhin ng pang-100 na kanyang babanggitin ay ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Isa sa gantimpala niya, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay patatawarin sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga kasalanan na kahit na ito ay kasindami ng bula ng karagatan. Masya Allah. Sa isa yun sa reward niya, mga kapatid, ang pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan ng isang tao na panatilihin niya ang pagtatasbih niya, pagsasagawa niya ng mga pagtasbih pagkatapos niya magsala at babanggitin niya ang dua na tinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, ay makakamit niya ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasalanan na kahit na ito ay kasindami ng bulan ng karagatan ay patatawarin pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.